Yan mga katribya, marami-rami na po uli ang ating natrabaho. Nakapagalis na po tayo ng ating mga baging sa ating kalamansi. Merong magandang balita, lumalabas na po yung mga bulaklak. Ayan, kadami sa mga kilikili ng ating inaalagaan. Ayan, kapal niyan mga katribya. Bawat mga kilikili mayroong bulaklak. Wala po noong ating inaalagaan at nalagyan natin ang ating abono. Ayan na siya, ang dami pong bulaklak. Galit na galit. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, trabaho po tayo muli sa ating pong farm mga katribya, para po dito sa ating naging project na kung saan po yung ating nilinisan. Ito na po siya ngayon mga ka-farmers. Ayan, mga patay na po at damo. Ayan, okay na po siya. Alang meron ulit tayong mga bago uling mga tumutubo. Ganyan ang damo. Halos mga isang buwan po siyang natutuyo at nabubulok, pero pagkatapos naman yan, yun naman pong mga maliliit ang magiging kapalit, yung kanila pong mga anak. Pagka po medyo lumagulugan ng konti, tsaka po natin siya mga katribya i-spray uli ng ating herbicide. Pero kagandahan naman, napatay po niya mga ka-farmers po yung mga damo natin. Kaya linis-linis muna tayo mga katribya. Yung mga hindi natin na-spray ng ating herbicide, siya naman po nating inaalis o manual natin siyang tinatanggal. Yung kapitbahay natin ay naglilinis din. Yan, no? Galis din siya ng kanyang damo. Tayo naman, yung ating tuyong kahoy. Yan. Saka po yung ating baging na natitira, ating alangang alisin. Yan, yan pang mga pang ilalim. Ito. Yan yung mga nagpapagubat sa ating kalamansi. Kaya hindi po natin siya inalis, ay kukulubungan ang kalamansi natin mga ka-farmers. Maganda po niyan ay konti na lang po yung ating nililinisan, hindi kagaya dati na talagang halos wala na tayong makita na kalamansi. Ngayon ay puno-puno na natin. Malaking tulong yung ating pag-herbicide. Ala, syempre tsatsagain mo lang talaga na maibaba ang lahat ng ating mga baging. Yan, gaya nito. Ito yung tinatawag nating pipinong gubat. Yan, babalagan talaga. So, kita na rin mga katribya po yung pang October natin. Sipin mong kapal niya. Pagka umulan sisilong ka, hindi mababasa. Hindi ka mababasa dahil halos parang pinakabubong na ng
ating kalamansi. Pag natanggal, ayan o, lumilitaw po ang bunga. Ito na yung result ng ating inaalagaan mga ka-farmers, ng ating pag-herbicide, at saka ilalagay natin ang organic fertilizer sa kalamansi natin mamamatay na, naka-recover na. Maganda na po ang recovery. Pero noong una natin itong sinabugan ng ating abono, ay talaga namang mawawalan ka ng pag-asa. Pero ngayon, berde na siya mga farmers. Konting-konti pa. At yan po ay mababalik na uli sa bata. Siyempre ang kalamansi mga ka-farmers, hindi naman yan na automatic agad-agad ay gaganda. May panahon din yan ng paggaling o yung pagganda niya, lalo kung continuous po yung ating pag-aalaga. Dahil pong bunga oh. Pang October po natin yan. Alin natin yung October ay maging maganda ang presyo. Okay. At least meron po tayong inaasahan dito sa ating pinaghirapan mga katribya. Hanggang makapal ang kanyang bagay. Ito kasi mga katribya, natuyo sa ating kalamansi. Pangit po ang nagiging resulta. Kakaroon ng batik-batik ang bunga dahil sa baging na yan. Saka mamumuti kasi hindi siya maaarawan. Ayos. Ganda na ang kanyang itsura. Ito, mayroon din itong ating pong maliit na puno. Sabay tanggal na rin natin ang sangang tuyo. Nga. Linis tayo. Yan. Bulok na ating mga damo. Pataba rin yan. Katribya. Sumisibol na naman uli ang bagong damo. Kaya isa sa mga katribya na malaki ang kinikita ngayon ng mga nakaimbento ng herbicide. Lahat halos ay gumagamit ng herbicide. Nakalamanda rin. Ilalagay natin ito sa hangganan. Hindi natin
Hindi siya nahayaan na kumalat. Ito. Motobo na naman ang ating damo. Bata na naman sila ulit. Ayan o. Dahil mo mga bunga o. Galit ating kalamansi. Sabik sa kanya pag-aalaga. Ngayon siya medyo guminhawa. Okay. Ayos na. I-spray pa natin ito mga katribya pa ng ating damo. Yung mga bago na yan ay lalong lilitaw na ang kalupaan. Ngayon kung kasi siya makapal, kaya hindi pa natin makita mga katribya po yung kalupaan. Dahil doon sa kapal ng damo. Pero mga patay na siya. Tayo mga langgam. Mga sangang tuyo. Ito. Marami pang white flies. Hindi pa natin ito na i-spray. Meron tayo ilang pong mga baging na natira na ating pong aalisin. Clear na siya. Nakatribya. Laking ginhawa ng ating kalamansi. Sige mga ka-farmers, ay trabaho muna po tayo para maging malinis at maayos nito. At least po ay makikita na po natin yung epekto pagka po diretso po yung ating pag-aalaga at saka yung ating organic. Tingnan nyo po yung lupa ng ating kalamansi. Matabang mataba yan dahil maraming mga tayong bulate. Dito kuminsan nangungulkol po yung mga namimingwit. Pagka may bunga, pati bunga kasama po nilang kinukuha. Yan. Okay, trabaho muna po tayo mga katribya. Yan mga katribya, marami-rami na po uli ang ating natrabaho. Nakapag-alis na po tayo ng ating mga baging sa ating kalamansi. Mayroong magandang balita. Lumalabas na po yung mga bulaklak. Ayan, kadami sa mga kilikili ng ating inaalagaan. Ayan, kapal niyan mga katribya. Bawat mga kilikili mayroong bulaklak. Wala po noong ating inaalagaan at nalagyan natin ang ating abono. Ayan na siya. Ang dami pong bulaklak. Galit, nagalit. Kaya meron naman tayo ulit mga katribyang batch na aalagaan sa ating kalamansi. Yan yung mga natanggal natin ng baging. Malinis na. Nakita na ang ating
alaga. Yan. Ito po yung kanilang mga kilikiling lalabasan po ng bulaklak. Ay kita na rin. Yan. Talab na talab mga katribya po yung ating organic. Kung kasi napatay natin yung ating mga damo, herbicide, kaya yun, naglabas siya ng mga bulaklak. Meron tayong pang December. Yung hindi natin inaabot ng herbicide. Konting-konti na lang itong ating trabaho, malilinis na natin buo itong ating inaalagaan. Pero nakakatuwa dahil eto na, masusulit din naman siya dahil nagpapakita na siya ng ating bulaklak ng kalamansi. Ayan, ang dami, bawat kilikili meron. Ang ating nalagyan ng organic fertilizer. Naalisan natin ng baging, kaya bumata ang ating kalamansi. Kaya good news mga katribya, po-produce pa siya ng maraming flower. Daming langgam naman. O, tingnan niyo po yung ating kapitbahay. Ako balot na balot ng baging. Yan. Bagay, nung ginagawa natin yung sa atin mga katribya, halos ganito rin yung ating kalamansi, yung ang kapitbahay. Pero ngayon okay na. Konting follow up na lang para sa ating herbicide. Saka itong bagay, yun yung ating inaagapan. Patay naman na yung mga damo natin. Ito pa yung hindi natin inabot ng herbicide. Yung dati nating na herbicide, meron naman uli siyang mga damo na lumulusot. Tingnan nyo, daming bunga. Ayan. Kapal ng bunga na ito mga farmers. Mga maliliit. Bila noong ating lagaan, ayan, kahit may bunga siya, marami po siyang bulaklak na lumulusot. Ating batch ng October, dami pong mga usbong ng ating kalamansi. Berde na mga ka-farmers. Dati dilaw po yan, dati ay puro baging, ngayon clear na. Kaya tsatsagain lang natin mga ka-farmers, huwag po natin susukuan at huwag natin hihintuan. Tsaga-tsaga lang, malilinis ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung ang inyong kalamansi ay isang panahon na inyong napabayaan. Ito ang nakadabes. Kaya kita nyo po, tayo po ay tutorial. Please nakita natin, pagka po ang kalamansi ay hinayaan natin siya na magubat, madamo, ikaw na mismo na may-ari, tatabangan ka. Pagka panahon na mahal ang kalamansi, marirealize mo kung ito ay inalagaan mo, baka meron ka rin pinipitas. Kahit pa ilan-ilan, makakasupport po yun doon sa inyong pangangailangan.
Ito pong ating kalamansi mga ka-farmers. Ayan. Siya po ay makawala po sa damo, sa balag. Ayan. Nagpo-produce na siya ngayon ng bulaklak. At nalagyan na po natin siya ng ating abono. At kasalukuyan po niyang kinakain ang ating organic fertilizer. Para mga katribya, dito na lang po ang ating pong vlog. God bless po sa inyo lahat. At kita-kita na po tayo po bukas para sa susunod po nating vlog. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.